Hello ba yan? Ang Kuya Ed, birahin natin tong kulokoy na to. Tingnan mo. Maingay at galit sa 125 million BP Sara Confidential Fund. Pero tahimik sa 1.7 trillion floodway control scandal. Oh, hello, Father. Naiintindihan mo ba yan? Oo nga pala, nakalimutan ko. Ito pala yung father na 10 years or 15 years na naging addict. At ngayon, nagnginginaw-ngaw na naman to inform your father. Father ba yan? O Father Lintik? O father ng mga gago? O kulokoy? Ano? Yung simbahan nyo, maraming nagre-reklamo dahil pati instead na misa na para sa Panginoon, yan ang mga banat nyo. Saan ba gaganahan ang mga Katoliko? Pagano ka na nga, ganyan pa yung siste nyo. Okay lang sana kung pagano ka o taus-pusong kakristyanuhan ang itinuturo mo. Pero hindi eh. Tignan mo, paminawi. Maingay at galit ka sa 125 million. Samantalang meron na yung COA report. Ha? Etong confidential pa ni BP Sara. Pero tahimik ka sa 1.7 trillion na floodway control scandal. Ano ba malaki sa'yo? 125 o yung 1.7 million trillion? Diyan napaghahalata ang isa kang correct o isa kang gago. Oh, nagpapakapari ka pero pari ka ng mga komunista. Nakakaya kayo. Pero alam na namin yan na based on the gathered information na lahat ng pare, lalo na sa Katoliko, ay may koneksyon doon sa masa at sa mga kakilusang aktibidades. Ilang kayo? Dalawa kayo? Isa pa? Paano nyo ngayon maililigtas ang kaluluwa ng ibang mga Katoliko bilang mga paganong sekta ng reliyon? In fairness doon sa Katoliko na ang nais ay maligtas ang kanilang kaluluwa dahil kayo ay relihiyon. Normal lang na pangunahan kayo ng mga katulad mong pare, pero hindi katulad mong komunista at adik na pare. Paano? Paano mo mapapatunayan? Paano mo mapapamunuan? Gunggong. Napaghalatang kayo. Bayad ka na rin ba? Yan ang mga panlaban namin sa mga putang ina nyo. Mga gago, nagpapari-parian kayo, sinisira ninyo ang dignidad ng ibang mga Katoliko. Yan na yan ang sisira sa inyo, mga gago kayo. In fairness po sa mga kapatid natin na follower ng Kuya Ed na mga Katoliko, hindi ko po kayo nais saktan. Gusto ko lang po ay makita nyo ang isa pong katotohanan. Sana po magtulong-tulong po tayo na itakwil natin yung mga ganitong klase ng mga tao. Nagdadamit pare pero demonyo. Yan ang mga pambato namin sa mga putang ina nyo. Komunista. Bayan. Hanggat maaga. War is imminent. Huwag po kayo magpapalinglang sa isang gagong katulad nito. Dalawa po yan. Lumingon po tayo. Tignan po natin ang sitwasyon ng bansa sa ating karatig bansa. Ano ng status ng bansa? Ano itong mga umuugong na gera? Paano magiging involved ang Pilipinas? Kung ma-involved man, ano po ang ating gagawin? Anong hakbang? Kasi wala po eh. Wala pong nag-iisip niya sa gobyerno.
ang pinag-iisipan ng gobyerno ay ma-impeach ang kanilang tinik sa lalamunan para sa 2028. At kung magkagulo man, para ma-impose ang martial law para wala ng eleksyon ng 2028. Ganyan po sila kagago. Ganyan po ang administrasyon na to. Administrasyon ng mga kampon ni Satanas. O, nasaktan naman agad kayo mga loyalista. O, nasaktan kayo. O, sige, para hindi kayo masaktan, please answer the question. Are you ready? Prepare 1/2 sheet of goddamn paper. Okay? Okay? First question. Hanggang first question lang tayo at mamili po kayo sa mga sumusunod na kasagutan na hindi nyo kayang sagutin. Nasaan po napunta ang pera na 129 billion na pinagbenta ng Philippine Gold Currency? A. Nawala. Parang bula. B. Bula na parang nawala. Mamili lamang po kayo sa dalawa. Okay po, maraming salamat po. Ang Kuya Ed TV aware sa mga muka ng mga paring pare, pero demonyo pala ang suot lang ay pare. Magandang hapon po ang Kuya Ed.